16 hours kaming bumiyahe papuntang Buscalan Village para makapagpatato sa legendary traditional tattoo artist na si Apo Wangod. Makakasama ko naman sa mahabang biyahe na to sina Revizel, KNG at Ecomoto. Friday ng 12 AM nung binahe namin yung kahabaan ng traffic sa North Caloocan. Chill ride lang naman yung naging biyahe hanggang makarating kami ng Nueva Ecija. Saglitan na lang din naman kami nagpahinga sa McDo, Cabanatuan. Tinuloy naman agad namin yung biyahe pagtapos namin makapagkape at pahinga. Sobrang lamig nga din pala dito ng klima. Sa Malico Viewpoint na nga din pala kami sumunod na nagpahinga. Saktong-sakto naman dito para makahigop ng kape o mainit na sabaw. Magbabayad ka nga lang din ng 20 pesos entrance para sa good spot na ino-offer nila. Nagpatuloy na din naman kami ng biyahe para namnamin pa yung magagandang view ng kalsada. Make sure lang din na kompleto kayo sa papeles dahil may mga checkpoint sa kalsada. Sumaglit din kaming huminto sa Arco ng Banawe para makapag-picture-picture pa. Para naman makakain kami ng brunch, huminto naman kami sa Banawe Grandview Hotel. Sobrang solid naman nung naging biyahe na to kasi yung mga nakikita natin sa desktop wallpaper ngayon personal na. Dito naman pala kami sa Atiwag Transient House magpapahinga. 500 pesos per head nga pala yung naging bayad namin dito. 450 pesos naman kung magsi-second day kayo. Kompleto din naman yung transient house na to from kitchen, utensils, and makakapag hot shower na din kayo dito. May malapit na minister na nga din pala sa transient na to. Additional na din na makakapag bonfire kayo para sa night trippings nyo. Second day naman yung magiging biyahe namin papuntang Buscalan. Pero bago naman kami dumirekta papuntang Buscalan, dinaanan na din naman namin yung highest hanging bridge dahil along the way lang din naman to. Sobrang tarik nga pala ng mga dadaanan namin papunta dito kaya mag-iingat kayo. Literal na daan lang din naman yung ginawa namin dito dahil sobrang daming taong nag-aantay para ma-experience makadaan dito. Nadaanan naman namin dito yung isa pa naming makakasama na si Kaibigang Lubos. Tinuloy na din naman namin yung biyahe hanggang makarating kami ng Buscalan Village. Kailangan naman natin dito mag-register at magbayad ng tour guide. Pwede nga pala kayo magbayad ng 200 pesos para makapag-tramline and hindi nyo na kailangan ma-experience yung paglalakad na ginagawa namin. Pagdating naman namin ng Buscalan Village, nagpatato na agad ako for 800 pesos. Yung prices naman ng mga tattoo nila depende na sa design na mapipili mo. Nagre-range naman ng 200 pesos yung mga pagkain nila dito. Magpapatato na din dapat kami kay Apo Wangod. Yun nga lang, pang 29 groups yung grupo namin. And that time, second group pa lang yung tinatatuan ni Apo Wangod. Kaya imbis na makapagpatato, picture na nga lang yung ginawa namin. At para hindi naman masayang yung biyaheng pagpunta namin dito, pinili na namin makapagpatato sa kamag-anakan ni Apo Wangod. And meron nga lang din palang iilan na may authority para gawin yung trademark na to. Kung pagpapatato naman kay Apo Wangod yung pinaka-hinahanap nyo, we suggest na sa Buscalan Village na mismo kayo maghahanap na magiging transient nyo. Almost 2,000 pesos nga lang din pala yung nagastos ko sa loob ng village na to. Try nyo nga din pala tong tramline pagbaba ninyo. So yun lang din naman yung mga naging kaganapan namin sa biyahe na to. Paano? Tapos na yung video. Eh di next ride na to.